Hello? Hello po, Papa Jacko. Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka. Magandang gabi po. So wala ka sa Philippines. Wala po. Mhm. Nakabahan po ako. Oh my God. Nasaan ka po ngayon? Nasa Europe po. Anong bahagi po ng Europe? Sa Romania po. Rome. Romania, opo. Magkaiba yun, di ba? Magkaiba po. Romania pala, sorry. Anong pangalan po? Nina po, Nina. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan Nina. Ay, si Nena ay bata pa. Kaya't ang sabi niya ay Ilan taon ka na? 39 po. 39. Kailan ka pa naandyan sa Romania? Bago lang po last year. Bago lang. Saan ka galing before that? Before Romania? Sa Turkey po. Turkey. Yes. Kasi di ba Turkey na basa sa kanila ngayon? Opo, Turkey eh. Turkey eh. Dati Turkey yan eh. Ngayon Turkey na. Anyways. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-headset, ma'am? Naka-handheld lang po. Okay. I-maintain mo lang na malakas po. Ano pong work mo dyan, Nina? Nani po. Nani. Anong alaga mo po? Yes. Dalawang boy, isang 9 years old, tsaka isang 3 years old. 3 years old? Yes po. Ay, di ang bigat ng trabaho mo. Mahirap mag-alaga niyan. Dalawang bata yan. Okay lang po. Parang nakasanayan na. Nangungurot ka ba ng alaga? Nananampal po. Hindi, joke lang. Bawal yun, di ba? Bawal po. Sobrang bawal. Bawal yun. Oh. Anyways, saan ka sa Pilipinas, ma'am? Nasa Sorsogon na po kami. May asawa ka na ba? Yes po. Pero hiwalay na kami. Okay. May anak kayo? Yes po, meron. Okay. Ba't ka po napatawag sa akin, ma'am? Actually, hindi naman ito tungkol sa love life po. Ano lang, sa tatay ko. Tatay mo? Bakit? Ano meron? Kasi ano na siya. Wala, pero sakto, napili niyo ako dahil birthday niya ngayon. Ilan taon na si father today? Wala na siya. Oh. Kailan pa po? Matagal na. And I was 17. Years ago. 17 siguro, mga 3. Ilan ba? Mahina ako sa Well, 22 years ago po. Yes. Mm-hmm. Ano lang, parang gusto ko lang i-honor siya. Kasi hindi ko siya nagawa nung nabubuhay pa siya. Ganito kasi yan. Madami kaming magkakapatid. Sa tatay ko, 10 kami. Tapos yung lolo ko dati, US Navy. So medyo may pera sila noon. Okay. Pero hindi ko na naabutan kasi bunso yung tatay ko. So nung parang kami, elementary, parang wala na yung lolo ko. Tapos nagpe-pension na lang yung lola ko. Okay. Tapos nung grade 4 ako, one time umuwi yung tatay ko galing sa Sorsogon, papunta sa Camarines Norte. Saan siya sa kalsada. Ano po? Sumisigaw. Sino? Nabaliw yung tatay ko. Bakit? Yung kwento,
Kasi maliliit pa kami noon eh. Parang siguro nung kabataan niya, nag-drugs siya, Oh. sabi. Pero sa tingin ko, parang sobrang dami namin kasing magkakapatid. 10 kami. Parang Okay. wala siyang trabaho eh. Yung nanay ko wala ring trabaho. Parang umaasa lang sila sa pension. Tapos nabaliw siya nung grade 4 ako. Mhm. Pumupunta siya sa mga room ng mga kapatid ko. Tapos one time, sinabihan ko siya na, Daddy, huwag kang pupunta sa classroom ko. Pag pumunta ka, hindi na ako papasok. Nung grade 4 ako noon. Kasi feeling mo mapapahiya ka, di ba? Yes. Tapos never siyang pumunta. Pero sa mga kapatid ko, pumupunta siya. Matalino kasi yung tatay ko. Anong ginagawa niya ba nagpupunta siya doon? Nagle-lecture. Nagpapanggap siyang teacher. Yeah, parang nabaliw na siya eh, pero pinapagamot namin siya. Tapos tumitino siya. Nagkakaroon siya ng mga parang sideline ng mga trabaho. Mhm. Magaling siya sa chess, nagka-champion siya. Magaling din siya kumanta, talented. Okay. Pintor din siya. You mean artist? Yeah. Okay. So may mga copy ka pa ng drawings niya, ng kanyang sketches, ng kanyang paintings? Wala, kasi nagbagyo nun eh. Lahat ng photos, wala rin akong photos niya. Sayang. Oh my God. You don't have a tangible Wala talaga. representation of how he looks like or he looked like? Natatandaan ko lang yung itsura niya, pero walang photos eh. Eh, nung panahon na yun, madalas ang bagyo, matitinding bagyo. Even yung So, may mga nabawash boy pa out ba siyang lahat. kapatid? Isa na lang. Walang Bunso siya eh. walang picture yung kapatid. Wala eh. Kasi mahirap yung panahon na yun. Hindi ko alam, sabi nila mahaliwalas to yung buhay namin. Pero parang hindi ko naman siya na-feel na maganda yung buhay namin. Parang sakto lang. Pero ang nanay ko kasi lagi siyang maganda. Alam mo yun. Vanidosa. Lagi siya nagpapaganda. Tapos kami mga bata. Mga walang, alam mo yun, yung mga bata na parang sa kali. Minsan walang short, walang pambaba. Yung panahon noon. Medyo normal yan ng panahon na napanatin tuloy ako. Medyo natin. kayo. Medyo normal yan noon. Kumbaga hindi yan big deal noon eh, no? Yes. Oo. Pero yung nanay ko, maganda siya. Maganda talaga siya nung kabataan niya. Lagi siya nag-aayo. Okay. Parang hindi nga siya nanganak ng 10. 10 kayo, di ba? Parang ganun. Yes. Okay. Tapos nung grade 6 ako, natatandaan ko, namatay na yung lola ko. Yung US, yung Navy ba yan? Hindi, yung lolo ko yung US Navy. Okay. Kasi di ba uso nun yung sakop-sakop. So, Pinoy siya, pero naging US Navy siya. Okay. Tapos namatay yung lola ko. Parang lumala yung tatay ko. Sobrang lala niya. Okay. Pero, paborito niya ako eh. Kasi pangalawa kong sa magkakapatid, ako yung babae. Pag nagkakasakit ako, kahit meron siyang sumpong, kung anong gusto ko, dadalhin niya sa akin. Ganun. Napakabait niya. Kaya lang siyempre, siguro, hindi niya kinayang pressure na paano bubuhayin kami. Mm-hmm. Ang nangyari nung nag-aral pa ako sa private niya sa school ng first year at second year, pero yung 2 taon na yun nagano kami,
yung palaging nahuhuli pag mag-exam kasi wala kaming pambayad ng tuition. Parang palaging promissory note. Nako. Hello sa mga suki ng promissory note, di ba? Oo, talagang parang nakakahiya na lagi kaming huli ng kapatid ko. Tapos nung second year ako, talagang parang wala na kaming mapuntahan. Ako, pangalawa. Tapos yung tatlo kong bunsong kapatid, sinama papunta sa Sorsogon. Ano yun yung bunso namin 1 taon, tapos yung sunod sa bunso 2. Tapos 3 taon. Tumigil ako noon ng pag-aaral. Kasi nga inalagaan ko yung 2, tapos yung nanay ko nangatulong sa Manila. Kumbaga, ang drastic ng changes, ha? Yes, kung saan-saan kami napunta. So napunta kami sa nanay ng nanay ko, sa lola ko, side ng nanay ko. Tapos yung nanay ko nagpunta sa Manila. Yung mga iba kong kapatid, naiwan naman dun sa lugar namin. Sa kuya ko, tapos yung 3 kong kapatid na babae. Tapos yung isa pang kapatid ko sa isang tita naman, sa Sorsogon din, somewhere. Tapos, hindi ko alam na parang yung nagkakwentuhan na kami ng mga kapatid ko, wala silang pagkain, malayo yung nilalakad nila, 2 kilometro para makahiram ng bigas. Sa iba naming mga tito. Tapos yung tatay ko sobrang lala na. Natatandaan ko pa na umuwi siya ng Sorsogon. Siya lang. Nilangoy niya yung dati kasi wala pang tulay . Nilangoy niya yung parang yung tawiran, yung bukana ng dagat. Okay. Tapos ilog. Tapos pumunta siya dun sa lugar namin. Basang-basa siya sa lugar ng lola ko. Sabi niya sa akin, anak ko yan. Ganun-ganun siya. Tapos sabi ko, kasi nahihiya ako dalaginding na ako. Hindi naman gumagano-ganon ako. Kasi nabubuli ako dati nung elementary ko. Sabi sa akin ng mga nakakasalubong ko, ano kaya ng loko-loko. Malungkot. Tapos nung time na yun, umalis siya. Bumalik siya sa lugar namin, yung kung saan ako lumaki. Doon naman siya sa mga kapatid ko. Tapos ito pa, yung nasa lola na kami, siguro 7 months kami doon. Parang ayaw niya sa amin. So yung kapatid ng nanay ko, kinuha kaming 3. 4. Yung maliliit kong kapatid, ako, tinala kami sa lugar nila sa Albay. Sabi niya, dito na lang kayo. So nung nandun na kami, inalagaan naman niya kaming mabuti. Tapos after siguro 4 months, yung parang nag-away sila nung asawa niya. Kasi walang ang pinapadala yung nanay ko Nag-away sila. Parang kulang sa budget kasi mahirap din yung tita ko. Ang ginawa namin, yung tita ko, dinala naman kami sa Sorsogon din, sa side naman ng tatay ko, para ibigay yung 2 kong kapatid. Nagkalayo-layo na kayo? Oo, kaya lang, hindi naman nila tinanggap. Walang mag-aalaga. So bumalik kami doon sa tita ko ulit. Tapos siguro after 1 month, sabi ng nanay ko, tumawag siya sa tita ko na daling kami doon sa katabing bayan kung saan ako lumaki. So dinala yung 2 kong maliit. Tapos ako, yung isa naiwan sa tita ko. Tapos nung nandun na ako sa lugar na yun, ang sabi ng nanay ko, kami sa lugar ng kapatid ng tatay ko sa bundok, daling ko yung 2 kong kapatid, yung maliliit. Yung pala, iiwanan namin yung 2 maliit doon. Ako lang yung kukunin niya.
nauna siyang umalis. Sabi niya babalik din siya. Tapos sabi niya ako na lang yung bahalang magsabi. 14 pa lang ako noon eh. Okay, 15. Ako na lang yung bahalang sa tita ko na babalikan namin yung dalawang kapatid. Alam mo yung jeep kasi rough po noon eh. Yung bigat pagdibdib ko hindi ko maipaliwanag. Sobrang sakit. Mhm. Kasi inalagaan ko nga, tumigil nga ako ng 1 year para alagaan sila. Tapos ibibigay lang namin sa side ng tatay ko. Parang ang sakit. Sa katabing bayan lang yun. Tapos nung nandun ako sa nanay ko, hindi ko alam na buntis siya. Siguro mga 3 buwan bago ko nalaman na buntis siya. Ako lang yung kinuha niya. Meron siyang iba. So nabuntis siya. May kaya naman yung bago ng nanay ko. Habang yung tatay ko, di ba, may sakit pag-alagala. Tapos, nag-aral ako ng 3rd year sa katabing bayan. Habang iniisip ko yung mga kapatid ko sa malayo, magkakahiwalay na kami kung saan na kami. Yung nanay ko, parang wala siyang, hindi kasi siya marunong hindi siya nakaranas ng mag-work. Mhm. So medyo may kaya tong si other guy ng nanay ko. Pinaaral niya ako. Mabait naman siya. Tapos, Ikaw lang ang pinaaral niya. Ako lang. Ako lang yung kinuha nung 3rd year ako. Nung magta-3rd year na dapat 4th year na ako. So ako lang yung kinuha. Mhm. Tapos one time, yung mga pinsan ko doon, kasi meron yung nanay ko, may pinsan siya doon sa lugar na yun. Malapit lang din. Bigla akong nakita yung pare ko, naglalakad. Yung alin? Yung Hello? tatay ko, Okay. naglalakad. Okay. Naglalakad siya. Pasalubong sa amin ng mga pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, yung tatay mo. Bigla akong tumalikod. Tumakbo ako pala yun. Hindi ko hinintay na makita niya ako. Bakit? Natatakot ako eh. Why? Yung bata pa kasi ako nun eh. So, meron siyang sumpong. Natatakot ako na baka kunin niya ako. Isa yun sa mga regrets siguro. Mhm. Tapos, one time, kumakain ako doon sa bahay ng pinsan ko. Pumunta siya doon. Gutom na gutom siya. Nakita ko siya nakasilip ako sa bintana sa labas. Kasi welcome siya doon eh. Kaklose niya yung tita ko, yung pinsan ng nanay ko. Nakita ko. Hello? Tapos nasa mesa siya. Napaputol ka po. Go ahead, ma'am. Okay. Nakita ko siya doon sa loob ng bahay ng tita ko. Nandun din ako. Pero may siwang kasi yung isang kwarto. Nakasilip ako. Yung gutom niya, alam mo yung parang isang buwan na hindi siya kumain. Yung sobrang sakit. Pero hindi ako makalapit. And you just watched him? Yes. Oh. Sobrang sakit na nakikita ko siya na yung kain niya talagang gutom na gutom siya eh. Wala nang nag-aalag. As in wala na. Napabayaan na siya. Walang pera kasi ang mahal ng paggamot nun eh. Wala na rin si Lola, so wala nang pension. Tapos after niyang kumain, kasi ang sakit eh. Talagang
parang gumuguho yung mundo ko nung mga oras na yun. Kumbaga Naligo nag-ano siya siya, sa labas. nag-deteriorate na lang talaga siya, no? Yes. Naligo That's siya dun nice. sa labas. Meron kasing gripo dun sa labas, yung sa loob ng gate, pero may gripo. Yung short ko. Tandang-tanda ako pa yung short na yun, kulay yellow. Mm. Kuskus lang siya ng kuskus. Nandun lang ako, hindi niya alam na nandun ako. Likod niya, kasilip. Tapos, after nun, yun yung huling kita ko sa kanya. That was the last time? Yes. Nung fourth year ako, kasi yung kapatid ko na yung maliit, siguro may nagkwento na yung nanay ko nandun na sa kabilang bayan, hinatid dun sa tita ko, sa pinsan. Sobrang tuwa ako nun na binalik yung dalawa kong kapatid after 1 year. Sa araw-araw meron silang pasalubong kahit ano, lollipop o candy. Tapos, mabait yung tito ko eh. Pinaaral din niya tong mga kapatid ko na dalawa. Tapos may nag-offer sa akin na kakilala ng tita ko sa side ng nanay ko na gusto mo ba sa Manila? Pero magkakatulong ka sa bahay. Siyempre ako gusto kong mag-aral eh. Pumunta ako ng Manila. So naiwan sa nanay ko yung maliliit. Nag-aral ako sa Pasig habang nagtatrabaho sa bahay. Anong course mo iba nun? ko naman kapatid. Anong ginawa mong course? Hindi. Fourth year pa lang ako. High school pa lang? Yes, fourth Okay. year pa lang. Hindi ako nag-college. I'm sorry. Nung nandun ako sa Manila, siguro mga October, nagbabalak ako na uuwi ako, tapos puntahan namin yung tatay ko. Ang kapatid ko, magluluto lang pansit kasi magpapasko eh. Parang gusto ko lang puntahan. Sabihin sa kanya na mamasyal kami sa tabing dagat. Sabihin ko sa kanya na andun lang ako. Pero parang November nun, nabalitaan kong wala na siya. How did he pass? Ano siya? Actually, hindi namin nakita hanggang ngayon. Oh, MIA siya? Kasi kilala yung tatay ko eh. So, pinatay siya. Pero hindi namin nakita kung saan. Paano nyo nalamang? kwento kasi, How did you know na pinatay siya? I mean, alam mo yung yung naniniwala ka ba minsan sa mga paramdam? yeah. Yung nung gabing yun, doon sa lugar ng nanay ko, sa bahay nila, mayroong, di ba, yung mga Durabox. Yan yung uso noon, di ba? Mhm. Ang lakas ng kalabog. Sobrang lakas. Tapos tinanggal nila. Wala naman. Walang daga, walang anything doon sa likod. So that's the And only then, basis na meron kayo to assume na he was killed. Kasi komplikado eh. Komplikado yung nangyari. Nung time na yun na nagkalabog-kalabog ng ganon dun sa Durabox na wala namang tao or wala namang laga. Kinabukasan, yung tito ko na ospital, 50-50, may nakaaway daw na baliw. Doon sa bundok, doon sa lugar ng mga kapatid ng tatay ko. Yung time na yun, ay malaki yung lupain nila. Malaki siguro, mga 21 hectares siguro. Malaki yun, ha? Malaki. Nung time na yun, di nabalita yun sa buong lugar kasi kilala nga yung tatay ko eh.
yung kapatid niya 50-50, older sa kanya. Ang sabi nila, meron daw pumunta doon na baliw. So, parang siguro nagtagaan sila or tapos pinagtulungan. Hindi pa yan clear hanggang ngayon kasi hindi daw yun yung tatay ko. Hindi namin nakita yung tatay ko. Ang sabi ng mga pinsan ko, bakit noon pa hindi namin hinanap? Wala kaming kakayahan. Kasi sobrang hirap ng buhay namin. Na mahanap siya. Tapos, masakit na hindi namin nakita yung bangkay. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw. Hanggang unti-unti nang nawawala, namamatay yung mga kapatid niya. Ito yung parang biglang nabuksan ulit yung isip ko na siguro mga 5 years ago. Yung tatay ko ay yung kapatid ko nakapag-asawa ng pamangkin ng asawa ng tito ko. Medyo magulo ba? Yung kapatid mo, nakapag-asawa ng pamangkin ng asawa ng kapatid ng tatay ko. nakapag-asawa ng Pamangkin ng kapatid ng tatay ko. so yung tatay mo may kapatid. Oo. May Tapos yung asawa may asawa may yon. pamangkin. May pamangkin na pangasawa ng kapatid mo. Nagigets ko. Okay, gets. Okay. And then, dun sa lugar nila na medyo malayo, bumisita yung kapatid ko tsaka yung asawa niya dun sa lugar na yon. Okay. And then may lola doon. Yung lola nila, matanda na. Siguro matanda na siya. Parang ulianin niya. Okay. Tapos nakita yung kapatid ko. Tapos nagtanong, sino ka, ganyan. Tapos sabi niya, ang sabi daw nung matanda, ikaw yung anak nung yung kapatid nila, may pinatay silang kapatid na nilibing nila doon sa bundok. Oh my God. Parang ganun. Parang nabuksan yung isip ko na, siguro totoo. Kasi after siguro mga ilang months namatay yung matanda. So, hindi, malayong lugar yun. Hindi no nakita yung tatay ko siguro. O baka pumunta siya doon nung matagal na. Pero, saan mo makukuha yung ganung kwento? Parang siguro, may nagkwento sa kanya. Na parang bago siya namatay, nasabi niya yung ganun. Tapos, kinonfront ko naman yung mga pinsan ko na mas matatanda sa akin. Siyempre, nagagalit sila sa akin. Kasi parang ako yung speaker ng pamilya namin, ng mga kapatid ko. Parang kahit yun na yung namin, yun na yung kutob namin. Siyempre, hindi nila sinasabi. Or baka hindi rin yun. Pero pag dudugtungin mo kasi yung mga kwento, parang yun eh. May sinabi pa yung lugar yung matanda kung saan. Pero syempre, ang laki nung hindi naman namin alam kung saan doon. 21 hectares. Pero wala naman akong masabi sa mga pinsan ko kasi sobrang simula pa nung bata ako, sobrang mababait sila, mga paborito ko silang pinsan. Kaya lang nagkaroon lang ng parang lamat nung nag-confront ako ng gano'n na paano daw mangyayari yun, paano nakarating doon sa matanda. Hindi naman pumupunta yung bumabiyahe yung matanda doon sa lugar na yun. Ang iniisip ko naman noon, sino nagsabi? May nagsabi, di ba? Maaaring anak niya or kasi hindi naman magsasalita yun ng gano'n kung walang nagsabi sa kanya. So parang bago siya mawala, meron siyang sinabing ganun. So hanggang ngayon, walang linaw. Hindi clear ang
yung lahat. At sakto lang na matagal ko nang gustong, sabi ko sana masaktuhan na birthday ng tatay ko. Para lang siguro malaman niya na lahat kami magkakapatid. Palagi siyang iniisip. Maraming regrets. Kasi wala pa kami noon eh. As in, wala. Hirap na hirap kami. Hanggang nakaalis ako, tinulungan ko yung kapatid ko makaalis din. Hanggang unti-unti na nagkakaroon kami ng konting ginhawa. Hindi pa naman ganon kaginhawa, pero hindi na yung kagaya ng dati. Na wala akong magawa. Nagtanong na rin ako sa mga kaibigan ko kung meron pa silang siguro mga record, mga pulis. Nung panahon na yun, sabi nila wala silang copy. Siguro wala pang computer na nakasave yung mga files. Kasi matagal na eh. Kaya hindi namin siya mahanap. Sobrang pagsisisi lang na sana nung time na yon na kumakain yung tatay ko, sana lumapit ako. Kasi huli na eh. Sana niyakap ko siya. Mhm. Kaya lang, hindi ko nagawa kasi nahihiya ako, bata pa ako nun eh. Pero yung iniisip ko ngayon, sabi ko, sana ginawa ko na noon. Lina, bakit na magkausap mo yan? Other than you wanna honor your father. Yun lang. Gusto ko lang, kung naririnig niya, kung nasan siya man ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi naman siya nawala sa isip namin. Masakit pa rin na hindi namin siya nakita hanggang ngayon. At syempre, kung gusto kong sabihin sa kanya na, Daddy, sorry. Sorry sa pagtalikod ko sa'yo. Bata pa kasi ako nun. At ako yung paborito ko. Hindi man lang kita pinagtanggol. Lalo na yung mga kaibigan ko dati, sinasabing tatay ko, tumatakbo siya kung sana, humot-humad. So, ang sakit na wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Parang nung panahon na yun, wala kaming choice. Sobrang dami nang nangyari. Lahat kami magkakapatid, nagkahiwa-hiwalay, nangatulong kami mga babae. Para lang makatapos ng high school. Pasensya na huli na yung gas. Sobrang sakit lang. Ngayon na pwede sana siguro masaya na siya ngayon na ganito yung nangyari sa amin. Na hindi na ganun kahirap. Kahit pa paano, pero napupunta. Kasi wala naman kaming bahay noon eh. Nakabili ako ng property na lahat ng kapatid ko meron. Lahat kami meron para pagtanda namin. Kasi nung bata pa kami, hiwa-hiwalay kami. So, pagtanda namin, kakasama kami. Yun yung talagang pinursigi ko na magkaroon. Para sa aming magkakapatid. Para at least kahit paano matuwa yung tatay ko. Daddy, sana
mapatawad mo kami at alam kong masaya ka na. Sana makita ka namin para mabigyan ka naman namin ng maayos na living. At sana merong magsabi kung nasan ka. Kung hindi man totoo yung mga pinagsasabi nila, sana magparamdam ka naman. At happy birthday sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo, Dad. Mahal na mahal ka namin. Yun lang po, Papa Jackson. Sa limuot. I do not know. Nalagpas na naman. I don't know, Nina, if there's anything that you need from me, but if you indulge me, I have some 2 cents for you. Can I? Opo, sige po. Well, madaling sisihin ang sarili mo dun sa part na sana nilapitan kita nung kumakain ka. Sana sinabi ko, sana hindi ako nagtago nung nakasalubong kita. These things that you, I think at some point you still blame yourself. No? For at least falling short na sa mga bagay na nagawa mo sana na hindi mo ginawa. But you know what, Nina, when you were at that age, your decision-making process wasn't the same sa ngayon. Noong time na yun, you were confronted with limited realities. So you were deciding, kumbaga, out of the small details na meron ka, no? Limited details na meron ka. So stop blaming yourself sa part na yun. Just like most of you, you're victims of circumstances. No. Opo. Your father is now in a place where there's no pain and there's no suffering. It's regrettable kung yun man ang naging katapusan niya. It's very much regrettable. No? I hope that you find his body so you can give him proper final resting place. Because a lot of the details that you told me tonight, Nina, is actually police matters, ano? Yes. If you have time in the future, if you come home to the Philippines, then pwede mo itong i-file sa cold case eh. But Ready po. yeah, but that will only symbolize, or that will only cater to some sort of closure para sa'yo. It will not bring him back. I know you know Yes. that. Tama, no? Yes po. I know you know that. I don't even know if it's wise. I don't even know kung yung kwento narinig mo ay tama. I don't. Yes. But holding on to some kind of a story of how you want to close that chapter of your life na nandun siya is in itself a closure. Masakit. Mabigat. It's not ideal and it's largely undesirable, but closure, that's closure in itself. Ako bilang kaibigan mo, Nina, I just want you to stop blaming yourself for the things that you thought you could have done but did not do. Because that will no longer serve anything good to you. And let me pick up on what you said kanina na. I hope that he's proud of what you've become. Kaya magkakapatid, all of you. Kasi, alam mo, Nina, sa bigat ng pinagdaanan ninyo, you in particular, kasi bunso ka, Pangalawa po.
Pangalawa sa bunso, no? You're practically, No. Pangalawa sa panganay. pangalawa sa panganay, no? You're practically living a life that's so much better than most of us or than most who went through better life than what you went through. Yes po. You get my point, right? Yeah. Alam mo, Nina, I hate to be the one to tell you this, but let me tell you anyway. A lot of the details that you can carry on with regards to your father are details that might not make you sleep so soundly at night. Open-ended, there are missing parts, questionable, frustrating to say the least. Tama? Yes po. But it is what it is. That's that. Opo, wala naman, hindi naman maibabalik na. You know what? I figured out. I figured out, Nina, that there's one thing that you keep in your heart that no one can take. No one can take away from you. His memory. His last vivid image in your brain. Now, none of us can take that away from you. None of us can stop you from celebrating his birthday. None of us, even without you having to call the show, none of us can stop you from greeting him. Every, April, no? 27th of April. Yeah. None of us can change the reality. Alam mo, may mga pagkakataon na, Nina, na I often wonder, ano kaya ang purpose ko sa mga tumatawag sa akin, no? And that question is so pronounced right now. Because I don't know exactly what to tell you. Because I cannot provide any semblance of closure to you. Ano po, parang gusto ko nang i-share sa inyo. Kasi ang ganda ng mga payo nyo. Hindi lang naman sa love life kasi nakikinig din naman ako sa mga ibang, like kanina, sa mother niya. So, parang ang galing nung magbigay ng payo. So parang gusto ko lang merong isang taong makinig to share my experience sa buhay na kasama yung tatay. I hope I do not fall short of your expectation, Nina. No? Ayoko magmagaling dito telling you that I know the answers to your questions. I do not. Ano po? Sharing lang po, Papa Jackson. Yeah. Parang ang gaan lang na i-share ko. Thank you. Yung feelings ko. Salamat po. You know what? Sobrang gaan. Siguro, after this, ano lang, siguro, masaya yung dati ko. And na-share ko na sa inyo. So, maraming makikinig. So, na-share ko lang yung story. Alam mo, Nina, if it's any consolation to you, I'm sure that you made him proud. Yes po. Alam ko naman po sa aming lahat ng magkakapatid. I'm sure you made We him are all proud. doing fine naman. Sharing lang.
Kasi birthday niya ngayon eh. So parang sabi ko sakto lang. Parang nabati ko siya sa social media. Hindi niya yun alam eh. Yeah. Happy birthday, Daddy, in heaven. You're a good person. Thank you po. I do not know if you're a good daughter, but I know you're a good person. Salamat po. Hindi naman masyado. Ang saya ko ngayon. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Parang parang kahit hindi ko siya, hindi namin siya nakita, parang lang, ang gaan lang na meron kang nakausap na parang kahit anong mangyari, hindi na siya babalik. Yep. Well, thank you for sharing with us your most profound pain. I don't even know, Nina, if we deserve to hear your story, but thank you for sharing it with us. pang maalaala mo kaya. Alam mo, times like this, I wonder if my father is also around. Ano kaya ang mga bonding namin ngayon? May ganun. Yeah. Hindi ko na rin kasama tatay ko but at least I have my closure. That's why it's a different thing sa iyo kasi walang closure eh. Yes, pero alam mo, natutuwa ako. Namin tanggapin na lang. Yes, ma'am. Natutuwa ako, Nina, sa isang banda na nakita mong nag-deteriorate yung tatay mo, no? Physically and mentally, and yet hindi siya nawala sa imahe ng totoong tatay sa paningin mo. That's really wonderful. Napakabuti. Nagkasakit lang. Yep. Can I share to you something? Yes. Yung brother ko, si Kuya John, he lives in Australia. He's got different good cars in Australia. He drives good cars. He comes home to the Philippines like thrice a year. Noong una hindi ko maintindihan ba't siya bumili ng Honor type Jeep. Kasi sa Australia, ang gaganda ng kotse niya. Para bang hindi ko naiintindihan bakit bumili siya ng Honor type Jeep sa Pilipinas. Bakit of all the cars na pwede niyang gamitin pag nandito siya, bakit yun ang gusto niya? And then, one day nung nagkakwentuhan kami, sabi niya sa akin, because yung Honor type Jeep na yan, na dinadrive niya pag nandito siya, it makes him go back to the days nung buhay pa yung tatay namin. Kasi pulis tatay namin eh. It brings him back to that feeling of riding dun sa owner ng tatay namin. And to some degree, he feels like kasama niya yung tatay ko kada magdadrive siya. Yeah, we do weird things, no? Little things to keep us sane. Especially when there's a big hole in our hearts. That's why I completely get your story. Salamat po. And if calling the show tonight, greeting your father, happy birthday, live, as if akala marinig ka niya, will fulfill a certain part of you being a daughter. Thank you for choosing me.
it makes my job and what I do worthwhile because you choose me for times like this. And thank you. Walang anuman po. Salamat din po sa pakikinig. Malaking bagay. Thank you very much, Nina, for sharing with us. Sige po, salamat. Bye-bye. Bye.